Dito tayo sa Nitoro. Tapos na ang shoot. After nung shoot, parang nagkaroon ako ng idea kung ano yung pinaka gusto kong i-topic dito sa episode na to. After nung ano no, after nung ilang parts na nakita nyo yung sa shoot sa anong tawag dito? Hindi pala, nag-start tayo sa hindi ba tayo nag-start? Nandito tayo ngayon sa San Roque, Rosario. Fiesta ata dito. Mag-shoot tayo ng Sagala. Ang maganda sa mga shoot na fiestahan na ganito ay yung yon. Ang masaya kapag nag-shoot ng fiesta. Dinner na to. Hanggang mamaya na to. Tapos maglalakad naman tayo ng marami. Kasi nga Sagala. Don't judge me. Iba talaga lasa ng fiesta na pagkain, no? Ayan na sila. Itong mga challenge pag sa parada. Kailangan tatakbo ka, back and forth, back and forth. After matapos yung mga ganap na yun, naisip ko, magandang i-share yung topic na about sa networking. Parang dun sa series ng part ng episode na to, parang yun yung lumilitaw. Ang daming mga part ng pagbibuild ng relationship, ng connection, na paano ba siya nakakatulong sa buhay natin, sa goals natin. More specific sa career, sabihin na natin, sa career goals natin. Dati kasi, ayoko nang masyadong nakikipag-interact sa tao. As much as possible, very small yung circle ko sana. Parang yun yung pinaka-ideal para sa akin na situation. Na later on, na-realize ko na hindi eh. Kung may goal ka sa buhay, kailangan mo ng ibang tao para ma-achieve to. And I mean that in a positive way. Halimbawa, ikaw mismo, naghahanap ka ngayon ng connection, ng network. Kaysa tanungin mo kung ano yung makukuha mo sa kanila, ang tamang approach is, ang tanungin mo ay, ano ba yung mai-o-offer ko sa kanila? Mas maganda na dun magsimula yung relationship mo dun sa isang tao. Yung connection, yung network na yun. Kesa mag-start ka sa anong makukuha ko sa kanila. Nung natanggap ko siya and in-apply ko siya, mas conscious effort na sumama sa ibang tao, makipag small talk, makipag banding, mga social events ba. Tsaka ko na-experience talaga yung group. Tsaka ko na-experience yung talagang medyo nagbo-boom, ang daming mga shoot, ang daming mga na sabihin na natin yun nga connections, ang daming mga referrals na nangyayari. Naglagay ako ng effort na to put out myself more sa mga iba-ibang projects, sa iba-ibang social gatherings. Hindi pa agad sa project eh, doon lang sa mismong social gatherings. Isang maganda example na dyan is yung sa Comrade Fitness. Para initially, yun lang naman talaga yung plano ng una. 'Di ba? Kung ang target ko lang talaga is para sa health, pwede naman ako mag-gym lang. Pero yung pag-join ko sa Comrade Fitness, sa CrossFit, may halo talaga siyang conscious effort na mas mag-socialize. Dahil nga, ang alam ko is CrossFit is group, group training. So sabi ko, makakakilala ako dito ng mga tao. Nung pag-join ko, wala eh. Wala pa namang, hindi naman siya automatic na nagkaroon ako ng shoot. Ang nangyari is, yun nga, sabi ko, ano ba yung ma-offer ko? Yun yung approach na ginawa ko. Ano ba yung ma-offer ko sa community nitong Comrade Fitness? So, nagvo-volunteer ako na mag-shoot ng mga mga laban nila, yung all-out games, 'di ba? Doon nag-start talaga 'yun eh. Photos and videos, ginawa ko sila ng ganun. Sabi natin freebie. Kasi nag-enjoy din naman ako, nag-enjoy ako doon. And yun, nung pinakita ko kung ano yung value na kaya kong dalhin. Then doon nag-start, parang domino effect na si Sir John ng Salamat Way, shout out, Salamat Way. Yun, napansin niya ako doon and then ni-refer niya ako sa mga kasama niya sa JCI. So nagkaroon tayo ng project sa JCI. Lipa, nakakatuwa lang na talagang malaki ang chance na manganganak, sabihin na natin, ng projects ang mga connection, ang mga network
natin. So, yun yung ano nang ibabaw dito sa mga nakaraang sa parts nitong episode na to. 'Di ba? Yung connection ko sa Lasal Lipa na pinag-ano nila ako, workshop ako. Nandito naman tayo sa Lasal, Lasal, Lasal Lipa. Smartphone photography workshop sa mga teenagers. Tito Steve na naman tayo today. Yan, kung naririnig niya. Animo Lasal. Ang lagi sinasabi ng mga alumni pag may bagong building na napupuntahan, tuition namin yan. So ito daw yung bagong property ng De La Salle Lipa. Tuition namin yan. West Campus Place at De La Salle Lipa. And you have a lot of to capture your moments. Open mo yung open ko. Parang pwede akong tumanggi, di ba? Pwede naman akong tumanggi. Pwede kong gamitin yung araw na yon para sa ibang shoot, di ba? Pero ang isa sa idea ko noon, sino bang pwede kong makilala dito na bago? 'Di ba? Sino pwede kong bagong network? So, nakilala ko doon si Carlos. Maraming salamat nga pala kay Sir Carlos. Siya yung nag-handle sa akin dito. Bigay niya sa akin to. Ito yung isa sa business niya. Wala siyang branding pa. Pero ito ay homemade na peanut butter. So, nagkukwentuhan lang kami about small businesses, yung mga business namin, mga goals namin sa buhay. Then inabutan niya na ako ng peanut butter. Saktong-sakto sa kwentuhan namin. And yun, sa kwentuhan namin, para na-realize ko na siya sa business. So, meron pala siyang, yung business niya is yung peanut butter. Gumagawa siya ng homemade peanut butter na kaya niyang gawing zero sugar or zero oil, na hindi ko alam kung meron ba ako mga kakilala na interested doon. Na ngayon, sinasabi ko sa vlog na may kakilala ako na nakakagawa ng peanut butter na walang sugar at saka oil. So, baka interested kayo doon, di ba? So, open daw siya sa rebranding or saan man, kung ano mang explorations. Di ba, parang yun, may bago akong network. Di ba? May bago akong relationship na pwedeng ma-build, pwedeng ma-nurture kung ano mang kakalabasan nun. Kasi wala ka naman talo di ba? Wala ka naman talo sa mga relationships na nabubuo mo. Worst case is, wala lang, magkakalimutan na kayo. And yung pinaka-positive is may something nga na mabubuo dun sa relationship na mabubuo. Tapos, speaking of sa mga relationship, yung shoot sa McDo, galing kay Kasalinday ako nung college. Part 3, featuring Sheila at ang kanyang pan-TikTok pants. Meron kaming secret code ni Sheila kapag naghahanapan. Tinan mo. Tada! Hindi na siya secret. Hindi ko sinunog yung bridge between us. So, friend pa rin kami sa Facebook. And alam niya na nagsushoot ako. So, saka siya nag-inquire para sa birthday coverage ng anak niya. And syempre, kailangan niya pa rin maging guarded kasi sa totoo lang. Sa totoo lang, paano pa rin naman talaga ngayon. Parang marami pa rin mga tao na magte-take advantage. Basta iba alam mo naman yung, lalo na yung mga super strangers talaga, wala naman talaga kayong connection. Pero, again, benefit of the doubt, tingnan natin, di ba? Parang gano'n. Kumbaga, always be on guard pa rin. Parang mapapaisip kayo na, di ba, parang ang hirap. Ang hirap gumawa ng connection sa ibang tao. Actually, alam niyo ba yung idea ng 5 degree of separation? Parang may theory of 5 degrees of separation na parang kahit sino sa buong mundo, ang pagitan nyo lang ay 4 or 5 ata na tao. Na halimbawa ako, kakilala ko si Sheila. Si Sheila, kakilala si ganto. Si ganto, kakilala si ganyan. Si ganto, kakilala si Maloy. So, alam mo yun, may connection talaga. So, hindi siya gano'ng kahirap totoo yun yung it's a small world after all. Kasi, yan, katulad yan, itong shoot ko sa
para sa Bareface. Part 3 or 4 na to ng episode 18, hindi ko na alam. Nandito naman tayo sa airbase driving range. Pero ang focus ko talaga sa Shea, ano? Model namin si attorney. Si Sir, may vlog din si Sir. Anong pangalan ng YouTube mo, Sir? Paulo Florentino po. Paulo Florentino. Kalokohan lang yun. Ganun naman talaga lahat. Sama sila Sir Emer. Ganito pala ang gold. Kukunin mo yung bola after. May gotohan pala dito sa loob ng airbase. Ano pang pangalan nito? Nagpa-vlog ka? Nag-vlog din ako. Ako ba? Oo. Kaka-start ko pa lang. Sir Emer, malupit na director. Ito ay ang halfway house. Setup number 2 para sa shoot ng Bareface. Secret pa ba ito? Hindi naman. Na-release na. Na-release na. Para sa Bareface. Yung artista namin dito ay si Attorney Shai. Na nung tinanong ko, si Attorney Shai, kilala mo ba si Leia? Si Attorney Leia. Sinabi niya yung last name. Kakilala niya. Naging kaklase niya pa ata. So, small world talaga. Kaya, hindi mo kailangan isipin na mahirap magkaroon ng connection. Kailangan mo lang hanapan ng connection. Halimbawa may target ka na person. Diba? Hanapin mo lang yung connection nyo. Meron yan. 5 degrees lang. 5 na tao lang ang pagitan nyo. Diba? 5 tao lang yun. So, halimbawa, gusto mo makilala si Bill Gates? Pwede. Bill Gates, Steve Jobs, hindi pala patay na pala. Sorry, Judy, patay na pala yun. Ayun, dagdag ko pa pala, yun nga, yung isang artista namin, si Sir Paulo, ang kwentuhan namin habang nandun kami sa cart is about sa pag-vlog. So interested din pala siya sa pag-vlog. Shoutout kay Sir Paulo. Diba, small world, lagi kang may makikita na meron kayong may something kayong info. Alam mo yun, kahit konting katiting lang na may common kayo. Common friend, common hobby, common enemy. Pwede yung mag-spark para maka-create ng relationship na pwedeng mag-nourish at pwedeng mag-produce ng kung ano-anong projects na malupit. Yan!